sa mga pangyayari, no? Kagabi lang, you were on that stage. I warned you na wag mo kong kakalabanin. Eh, matigas talaga ang ulo mo. Yan tuloy ang napala mo. Pyra, ano nangyari sa inyo? Bakit ganyan mga itsura ninyo? Nagkasunog po kasi kanina sa MACC. Dahil si Madam B, nasaktan siya. Sunog na sunog yung mukha niya, Nay. Pyra, umaming ka sa akin. May kinalaman ka ba dun sa sunog? Hindi ko naman po sinasadya, Nay. Ako, pagsensya pa rin ako dahil ako may gawa kaya nasunog yung mukha ni Madam B. Pero kung kakapanatag ng loob mo, sige, dalawin natin si Madam B para malaman natin yung kalagayan niya. Breaking news para sa oras na ito. Isang sunog ang naganap sa pamosong Manila Arts and Culture Center. Si Pyra. May ilang taong nasaktan at nagtamo Pyra, lalamig minor yung injuries kape sa mo. insidente. Ang lubhang nasugatan ay kinilala bilang ang socialite na si Barbara Del Piero. Diyos ko, si Barbara. Nasa MACC si Barbara. Nay? Kasalukuyan siyang nasa ospital ngayon at hindi pa alam ang kondisyon ng biktima. Yan ang breaking news sa mga oras na ito. Jet Ramos nag-uulat. Si Madam B. Nay, ano daw pong balita kay Madam B? Si Madam B? Siya si Barbara Del Fiero? Ngayon ko lang po nalaman na Barbara pala yung pangalan ni Madam B. Nay, malimit ko lang kasing tinatawag siyang Madam B. Bakit po? Kilala niyo po ba siya? Hindi. Papasok muna ako sa loob, ha? Ikaw na muna. Ayos lang kayo, Nay. Oo. Parang namumutla kayo. Hindi. Mag-almusal ka na muna. Sandali, meron na ako ng card. Nay, ang bait-bait niya talaga. Ano ba? Siya pa yung tumawag kay Sir Aidan para kamustahin ako. Nay, iba-iba talaga yan si Madam B. Marley, alam mo ba yung nangyari sa akin? At sa anak ko? Kailangan ko na talaga umalis, Barbara, ha? Pasensya ka na. Sandali lang, Marley. Pasensya ka na, Barbara, ha? Contact Marley! Marley, sandali! Sana nagpahatid na lang ako sa driver ni Madam B. Magkasama kayo ni Madam B? Opo, siya po kasi yung sponsor nung charity event eh. Tapos, buwan-buwan nilang ginagawa yun ni Sir Aidan kapag may nagbe-birthday. Magkasama na naman kayong dalawa? Sabay naghatid sa'yo? Talaga bang mas bibigyan mo ng importansya yung babaeng yung kesa sa akin? Mahirap lang po kasing tanggihan yung mga bata eh. Ang sabihin mo, Pyra, nahihirapan kang tanggihan yung babaeng yun. Kahit saan kanya kalat ka rin, sasama ka. Sorry po, Nay. Dahil mas importante sa'yo yung babaeng yun, yung Madam B mo! Yan, Nay. Manonood tayo ng concert mamaya para hindi ka na magselos. At ipapakilala na rin kita kay Madam B. Tsaka gusto kong makita mong proud ako sa'yo at mahal na mahal kita. Gusto ko rin naman pong makita yun ni Madam B. Tagal-tagal kong nilayo si Pyra kay Barbara. Yung pala magkakalapit lang ang loob nila. Diyos ko, anong gagawin ko? Tulungan niyo naman po ako kung anong gagawin ko. Paano na kaya si Madam B? Barbara, Mami? kamusta ang pakiramdam mo? Daniel.
Ano nangyari sa akin? Nagkasunog sa Mac. Na-aksidente ka doon. Si Sam. Ligtas si Sam. Lahat ng mga bata, ligtas. Ikaw na nga itong nasugatan, tapos iba pa yung iniintindi mo. Bakit nakabenda tong mukha ko, Daniel? Huwag mo nang hawakan. Baka ma-infection pa. Nasunog yung bahagi ng mukha mo. Ma, don't worry. At least, di ba, you're alive and you're okay? Hindi mo na masunog. Sakit. Sakit. Oh, saan ka pupunta? Ma'am, Dad, pwede bang umuwi na tayo sa Manila? Meron pa tayong birthday party para sa lola mo later. At teka, bakit ka ba nagmamadali? Gusto ko po kasing dalawin si Tita Barbara at si Cindy. Gusto kong makasigurado na okay lang sila pagkatapos ng nangyari. Sigurado ka? Si Cindy ang gusto mong dalawin at makita? O baka naman ang janitress mong girlfriend? Kayo na po nagsabi, di ba? Kawawa si Tita Barbara. Tsaka, di ba po dapat nakikisimpatize tayo sa pamilya nila ngayon? Yes, we will sympathize. After we attend your Lola's birthday lunch, now go get dressed. Aalis na tayo. Nay? Nay, umiiyak po ba kayo? May problema po ba? Nay, sama po ba yung pakiramdam niyo? Ang mabuti po, siguro dito na lang kayo sa bahay. Ako na lang po mag-isang pupunta sa ospital para bisitahin si Madam B. Hindi ka na pupunta sa kanya. Po? Pero bakit naman po, Nay? Basta sinabi ko, hindi ka na dadalaw sa ospital. Hindi mo na makikita yung Madam B na yon kahit kailan. Pero bakit naman po, Nay? Di ba po sabi niyo, sasamahan niyo ako sa ospital para dalawin si Madam B? Tapos ngayon, sinasabi niyo na huwag na lang po akong pumunta. Nagsaselos na naman po ba kayo? Di ba, Nay? Nangako na po ako sa inyo. Basta sinabi ko, hindi mo na pwedeng makita yung Madam Bingyo kahit kailan. Mangako ka sa akin! Nay, hindi ko naman kayo naiintindihan eh. Para hindi mo ba nakikita, ha? Simula nang dumating ang Madam B na yan sa buhay natin, kung ano-ano na kamalasan nangyari sa'yo. Tapos ngayon, munti ka na mapahamak dyan sa sunog na yan? Nay, hindi naman po ako yung napahamak eh. Si Madam B po yung napahamak at ako may kasalanan. Kasalanan? Hindi ikaw may kasalanan. Yung anak nun! Di ba inaway ka nung kaya nangyari yon? Nay, paikot-ikot lang naman tayo eh. Kaya si Ma'am Cindy o ako yung may kasalanan. Nasugatan pa rin si Madam B. Nasaktan siya, Nay, at gawa ko yun. Kaya tama lang na pagbayaran ko yun. Nabisitahan ko siya, nakamustahin ko siya para naman makabawi ako sa kanya, Nay. Hindi! Hindi ka na makikipagkita sa Madam Bingyo kahit kailan! Ano ba yung narinig ko doon sa taas pa? Na kanina kami nagsasagutan mag-ina. Ano ba yun, ha? At bakit mo pinagbabawalan niya si Pyra na makapagkita na naman doon kay Madam B na yun? Ano, kay... Si Madam B. Oh, Siya si Barbara, yung tunay na ina ni Pyra. Diyos ko! Diyos ko, Diyos ko. Ate, natatakot ako eh. Eh, kaya naman pala gano'n na lang kung ibida ni Pyra tong babaeng to. Pahira naman. Kaya naman pala, may lukso ng dugo na alam mo yun na nalalaman tong si Pyra. Ate naman eh. Ate, natatakot ako. Paano kung malaman ni Pyra? Matagal na pala sila magkakilala. Matagal na silang magkaibigan. Nagkakalapitan ng loob. Paano pag nalaman ni Barbara? Sigurado ko kukunin niya yung anak niya sa akin. Tama, Marlita. Huwag ka nang umiyak. Eh, wala naman ibang nakakaalam pa di ba? Tayong dalawa lang.
Kaya nga hindi pwede magkita ulit si Barbara at saka si Pyra. Alam mo, Merly, isipin mo na lang si Pyra. Hindi ka kasi niya maiintindihan kung paiiralin mo yung gusto mo. Malaki na si Pyra, may sarili na siyang pag-iisip. Kailangan lang na mapaliwanag mo ng maganda at maayos sa kanya para sundin niya yung gusto mo. Huwag ka na umiyak, tama na. Hindi ka na makikipagkita sa Madam Bing kahit kailan! Pyra, anak. Pyra, pagpasensyahan mo na nanay mo, ha? Pinipilit ko pa yung gusto ko, eh. Hindi ko na naman po kayo maintindihan na eh. Anak, nanay mo ko. Gusto ko maprotektahan at alagaan ka hanggang sa makakaya ko. Ang gusto ko lang naman sana, wala ka munang koneksyon dun sa mga dati mong katrabaho. Para sa'yo naman yun, anak, eh. Kasi paano kapag nagkaroon ng investigasyon? Paano kapag ikaw yung inimbestigahan nila? Ayoko lang naman malagay ka sa ganong sitwasyon, eh. Paano kapag nalaman nila yung kakayahan mo? Anak, kasi baka naman kung anong gawin nila sa'yo. Pero Nay, paano si Madam B? Nasaktan ko siya eh. Tapos di na lang ako magpapakita sa kanya basta-basta. Anak, hindi naman alam ni Madam B na meron kang kakayahang ganyan, kaya hindi naman niya iisipin na may atraso ka sa kanya. Pero Nay, nakukonsensya ako. Anak, naiintindihan ko. Kaya lang kasi minsan, kailangan mo magsakripisyo. Kailangan mo isakripisyo kahit ang konsensya mo para sa kapakanan mo. Naiintindihan mo ba ako? Si Pyra. Kamusta si Pyra? Nakaligtas ba siya sa sunog? Wala naman reported na casualties, so I'm sure nakalabas yun ng maayos. Ma, kailangan mo is magpahinga. Huwag ka na muna mag-isip ng kung ano-ano lang. Kailangan mo magpagaling eh. Sir, okay na po. Thank you. Hello, pare. Daniel, ito na, nagsisimula na yung investigasyon. Pinag-aaralan na nila yung CCTV footage dito sa MACC. Na-pinpoint nila sa backstage doon nagsimula ang sunog eh. Ganun ba? Pinababalik ko nga yung mga tauhan natin para makausap. Daniel, pero si Cindy, kailangan bumalik. Dahil nandun daw siya sa area kung saan nagsimula ang apoy. Sige. Dadalhin ko siya dyan. Okay. Since si Tito yun, kailangan kita dalhin sa MAC. Kakausapin ka raw ng mga investigators. Paano po si Mami? Go ahead. I'll be fine. Oh, are you sure? Babalik din kami kaagad. Sige. Merly! Merly! Ate? Saan na ba tong... Merly! Ate! Oy! Oh! Ito, alam niyo ba? Nakausap ko si Kapitan! Ay, naku, pinapaalala sa akin yung pambayad daw natin sa kanya. Eh, kulang pa tayo ng pera. 1,000 pa. Eh, kulang na lang sumabog ang bumbunan niya sa pag hindi natin binayaran niya si Kapitan. Patay tayo!
Chang, ito po yung nakuha kong pera sa pagsanlado sa cellphone ko. 500 ulit. At saka, ang hindi ko lang po alam kung mababalikan pa ang trabaho sa MACC pagkatapos na nangyari. Hindi ka na talaga babalik doon. Po, magre-resign na po ako, Nay. Oh, pero, paano na po tayo? O bakit? Ha? Nakakaraos naman tayo ah. May kinikita naman ako sa pamamlansya at paglalaba. Pero Merly, kulang na kulang pa rin. As in, kulang na kulang pa rin. Ate, hayaan mo na. Babali na lang ako kay Mrs. Ramos para may pambayad tayo dyan kay Kapitan. Mabuti pa siguro. Aalis na ako. Pyra, yung pinag-usapan natin, ha? Opo, Nay. Sige na. Ay, dahil wala ka naman trabaho, linisin mo tong bahay ninyo, ha? Isama mo na yung bahay ko sa taas. Ha? Opo, Tingnan Chang. mo, agyo-agyo ng bahay, hindi nyo nililinis. Tingnan mo, hindi ka kasi nag-i... Oy, gaganon-ganunin mo pa. Simulan mo naman linisin yan. Ay, magandang araw po. Ena. Pyra, nag-text kasi si Ma'am Lu sa akin na pinapapunta daw tayo ni Sir Tito dun sa MACC. Ngayon na. Ay, yun naman pala eh. Pumunta ka na para makuha mo yung huling sweldo mo. Sige na, pampayad din yan. Opo. Ay, pero siguraduhin mo lang nalilinisin mo tong bahay. Nangako ka. Lilinisin ko po ito mamaya, Chang. Babalik ka, ha? Opo. Linis! Talian mo na, yung sweldo mo, kunin mo na. O sige, ingat kayo. Huwag kalimutan. Hindi po. Sweldo mo, ha? Opo. Sige na. Alam mo na si Kapitan. O sige, ingat kayo. Sige po. Pyra, ha? Yung sweldo! Opo. Kumpleto na ba tayong lahat? Kailan si Luz? Nasaan? Naku sir, pasensya na po kayo. Sumama po pakiramdam eh. Marami yatang nalanghap na uso. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Okay, makinig kayo. Nakita naman natin lahat ang nangyaring sunog dito sa MACC. Sabi ng investigador, dahil sa malaking bahagi ng building natin na nasunog, delikado para sa atin na magtrabaho dito. That's why I'm suspending our work until further notice. Para sa mga regular employees, huwag kayo maglala. Matatanggap niyo pa rin ang buwanang sweldo ninyo. Pero para sa mga casual employees, kinalulungkot ko, wala kayong matatanggap na sweldo. Tayo yun eh. Wala na tayong trabaho, Pyra. Okay lang yun. Hayaan nyo na. Tutulungan ko na lang kayong maghanap ng bagong trabaho, okay? Tsaka pinagre-resign na naman ako ni nanay dito eh. Natakot kasi siya sa nangyari, kaya ayaw niya na nagtatrabaho ako dito. Okay lang yun, okay? Okay guys, you're all dismissed. Myra, Ena, sumama kayo sa akin. Kailangan kayong usapin ng investigador. Opo. Sige. Yan. Diyan po nag-start yung fire. Sa mga props na yan hanggang sa... Tumaas po ng tumaas hanggang sa ceiling. Saan? Dito ba? Sa baba? Opo. Eh, wala namang electrical wiring na konekta dito sa baba. Andito lahat sa taas, oh. At saka wala kahit anong outlet dito para pagsimulan ng apoy. Paano magkakapoy dito? I don't know. So, hindi sigurado ka bang yun lang ang nakita mo? Yes, Dad. Look who's here. Sir? Bakit hindi po silang dalawa yung tanongin niyo? Nandito rin po sila nung nagkaroon ng sunog. Baka mamaya sila po yung may kinalaman doon. May kinalaman siya sa pangyayari, Mr. Fierro? Paano mo sabi sila ang sanhi ng sunog dito? May galit po silang dalawa sa akin. Tsaka gusto niyo po akong... Baka pinagtatangkaan nila akong sunugin. Hindi po totoo yun. Siya si Pyra, siya naman si Ena. Mga tauhan namin sila dito. Ano nga, Miss Ule, pangalan mo? Pyra po. Eh, ano itong
binibintang siya ni Miss Del Fierro. Hindi po totoo yan. Hindi po totoo yung binibintang ni Cindy sa amin. Siya pa nga itong may tangkang saktan si Pyra eh. Tsaka paano naman papaapoy ni Pyra yan ang bigla-biglaan lang? Kaya nga iniimbestigahan namin eh. Kayo, baka may nakita kayong kahinahinala dito. Wala po. Bigla lang pong umapoy yung props. Wala po kami alam. Bakit yun naman natanong? Tingin niyo ba, Arso, nangyari dito? Sino naman magtatangkang magsunog nitong lugar na to? Sinisilip lang namin lahat ng anggulo, Mr. Del Fierro. Sige na. Hindi delikadong magtagal tayo rito dahil sa mga toxic fumes. Tara. Kasi uwi na kayo. Kami na ang bahala dito. Pyra? Pyra? Okay ka lang ba? Parang kanina ka pa tense na tense, ah. Wala, iniisip ko lang naman kung paano na kami ni nanay ngayon. Kasi wala na akong trabaho. Pare-pareho lang naman tayo eh, kung wala ng trabaho. Sana tulungan talaga tayo ni Sir Aiden maghanap ng trabaho. Excuse me. Wala nang tatanggap sa'yo dahil war freak ka. Ma'am Cindy, Oh! So now it's Mom Cindy. Pagkatapos mo akong saktan at sabunutan, do you think you can just get away with it? hindi naman mangyayari yun kung hindi mo lang tinulak si Pyra eh. So now it's my fault. Kapal din talaga ng mukha mo, no? Lorna, siguraduhin mo walang good moral recommendation tong dalawang to para wala na silang mahanap na trabaho. Yes, Maxine. Asahan niyo po. Ako po bahala. Pero, Ma'am Lorna, Ma'am Cindy, hindi ba pwede nating pag-usapan to? Ano na tayong dapat pag-usapan, Pyra? Dahil wala akong panahon makipag-usap sa inyong dalawa. Tara na, Lorna. Yes, ma'am. Pasensya na kung pati ikaw nadamay. Ano ka ba, Pyra? Wala ka naman talagang kasalanan. Si Miss Maldita naman talagang may kasalanan. Alam mo, pag ako napuno, kakalbuhin ko yung babaeng yan. Diyos ko, nakakairita. Kakainis. Pyra, ayan na. Sana lakad yung dalawa. Sir Aidan, pasensya na po ha. Pati kayo nawala ng trabaho eh. Ganun talaga eh. Okay lang. Tsaka at least ngayon, makakapag-concentrate na ako dun sa music studio na tinatayo ko. At saka ano ka ba? Hello? Bakit ka nagsusorry? Bakit? Ikaw ba may kasalanan ng sunog? Tama. Sorry ka ng sorry dyan. Bakit? Pinlano mo, no? Nasunugin si Miss Cindy, no? Sabihin mo sa akin, promise mo, hindi ako... Stop it. Ano ka ba? Hindi naman kayang gawin ni Pyra yun, no? Diba? Pyra, tama na. Huwag ka na mag-emote. Huwag ka na masad. Huwag ka maniniwala dun sa mga sabi-sabi ng iba na malas ka. Actually, kung meron nga tinamaan ng malas, si Madam B yun. Ay, oo nga po pala. Kamusta na po pala si Madam B? Ayun, naka-confine pa rin sa ospital. Sabi nga nila parang grabe yung mga natamong sugat. Kawawa naman. After all na ginawa niya para sa mga kids, ganun pa sasapitin niya. Pyra, ba't hindi mo ba bisitahin dun sa ospital? Ay, oo, correct. Baka dumalaw ako mamaya sa kanya. Gusto mo, sumabay ka na sa akin? Pinagbawalan kasi ko ni nanay eh. Bakit naman? Oo nga. Ano ka ba naman? Dadalaw lang naman tayo kay Madam B. Ano naman masama doon? Kasi sabi niya, dumistansya daw muna ako sa mga tao sa MACC. Ano daw kasi, baka maulit lang ulit yung insidente. Ayaw niyang masaktan ako. Ano ka ba? Dadalaw lang naman tayo. Walang masama doon. Halika na. How can you do
who that was, Jen. Pinuntahan mo na naman ba yung janitress na yon? Nandito ba si Pyra? Wala na at hindi na babalik pa. Fire na silang lahat. Ay, nako, nakakadiri! Ano ba yung nangyari na yung sa mukha ni Barbara na yan? Sabi naman ng doktor, marami pang pwede gawin eh. Sa tingin mo, ha, may babalik pa yung sa dati, yung mukha niyang yon? Barbara Del Fierro. Anong ginagawa mo dito?